Aling Soledad! Clara! Aling Soledad! Kapitana Rowena, ano po yun? Bakit po nakatali ang mga kamay at paa ng pamangkin niyo? Nasaan bang Lola Soledad mo, Clara? Kailangan ko ang tulong niya. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa pamangkin ko. Ay ano bang problema niyan, Kapitana Rowena? Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Ilang araw siyang nawala kasama mga kaibigan niya. Ang paalam niya sa amin ay manghuhuli lang ng ibon sa gubat. Nang umuwi siya, ganyan na siya. Para siyang asong ulol. Tumutulo ang laway niya habang nanlilisik ang mga mata. Nagwawala na parang nasisiraan ang ulo. Ay nalintik ka na. Baka nagalit ang mga nilalang na nakatira sa gubat. Baka naistorbo nila. Kaya nagalit at pinarusahan siya. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin mo lang ako sa pangalang Clara. Taga rito sa baryo ng isang bayan sa Dumaguete na malapit sa bundok. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo namin na pinangyarihan ng aking nakakatakot na karanasang nangyari ilang dekada na ang nakakaraan kung saan nasangkot kami ng Lola Soledad ko sa giyera ng mga rebelde at sundalo. Sa lahat po ng ating mga listeners, sana po ay magustuhan ninyo ang aking kwento. Isang karanasang bumago sa aking pananaw at paniniwala tungkol sa mga taong may ikalawang katauhan. Ang ibig kong sabihin, ang mga aswang. Sige po, Kapitana. Ipasok niyo na siya sa bahay. Iahanda ko lang yung mga gagamitin ni Lola para matawa siya. Mga kasama, buhatin niyo na siya. At ipasok sa loob ng bahay ni Aling Soledad. Ihiga niyo sa papag na naroon. Ingay naman yung ikainin naman. Anong nagigay dyan? Sige po, ihiga niyo na siya sa papag. Pero huwag niyo siyang bibitiwan. Baka kasi masaktan niya si Lola Soledad kapag ginagamot na siya. Oo, Clara, huwag kang mag-alala. Hindi nila bibitawan ang pamangkin ko. Sige, hawakan niyo siya ng mahigpit. Ilang sandali lang ay malalaman natin kung anong nilalang ang nagalit sa kanya at pinarusahan siya ng ganyan. Aba, teka. Tingnan niyo kung ano itong nabuo sa tubig nang ipatako ang kandilang pula. Parang demonyo. Taong may sungay. Ay, Diyos ko naman. Totoo bang sinasabi mo, Aling Soledad? Aba, yan ang lumabas sa pagtatawas ko. O, tingnan mo. Hugis tao na merong sungay at merong buntot. Makakaya niyo ba siyang kalabanin, Lola Soledad? Magagamot niyo ba ang lalaking to? Subukan natin ang unang hakbang. Pigilan niyo siyang mabuti. Kailangang mainom niya ang langis na ito. Dali na, Kapitana. Tulungan mo kung maibukas ang bibig niya. Sumunod naman ang mga taong naroon. Pinilit nilang ibuka ang bibig ng pamangkin ni Kapitana Rowena. Nang maibuka yun, binuhos ni Lola Soledad ang langis na nasa baso. Kaya lang ay hindi naman yun nilunok ng pamangkin ni Kapitana Rowena. Iniluwa lang iyon tapos ay tumawa ng malakas na parang nang iinsulto. Kaya naman parang nainis ako. Nang muli nga siyang pinwersa ng mga taong naroon at mainom niya ang langis bago niya pa maibuga ay tinutup ko na ang bibig niya. Tapos ay sinuntok ko ng malakas sa lalamunan. Kaya nang mapaigtad siya ay nalunok niya ang langis na nasa bibig. Noong una ay nagulat ang lahat. Akala ko ay magagalit sila. Hindi pala. Mabuti naman at naisipan mong gawin yon, Clara. Nalunok niya agad ang langis. Pasensya na po kung nagawa ko po yun. Masasayang lang kasi yung pagod natin kakapainom kung iluluwa lang din niya. Kaya yung pong naisip kong paraan. Ayos lang yon. Teka, bakit bigla siyang natahimik? Namimilipit na siya sa sakit ng tiyan. Ayos lang ba yon, Aling Soledad? Oo, ayos lang yan. Ibig sabihin ay tumatalab na sa kanya ang langis na ipinainom natin. Lumayo kayo sa kanya, Lola. Mukhang magsusuka siya. Abay, parang ang dali naman yatang natalo ang diablong yon. Parang hindi man lang ako nahirapan na gamutin ito. Nakakapagtaka naman yata ito.
Di nagtagal ay nagsuka na ang pamangkin ni Kapitana Rowena. Puro karne ang isinukan yun, tapos para iyong naupos na kandila nawalan ng lakas. Nakatulog dahil sa pagod. Nagulat kami nang makita namin na parang may sariling buhay ang mga karne na yon. Kaagad na gumalaw at gumapang, pero mabilis si Lola Soledad. Kaagad niyang dinampot ang gunting at tinusok ang buhay na karne. Pero buhay pa rin at patuloy na gumalaw ang mga yun. Noong una ay natakot ang mga tao, pero di nagtagal ay tinulungan na rin nila si Lola Soledad na tusukin ang mga buhay na karne. Tapos ay inilagay nila sa isang malaking garapon nang makuha na ang lahat. Sinaraduhan yun ni Lola Soledad. Mukhang hindi lamang lupa o demonyong nagalit sa iyong pamangkin, Kapitana. Sa tingin ko ay nakakain siya ng pagkain ng aswang. Sigurado ba kayo dyan, Aling Soledad? Tingnan niyo ang mangyayari kapag nilagyan ko ng asin ang karne na ito. Tapos ay tatakpan ko ang garapon. Kunin mo nga yung garapon ng asin sa kusina. Opo, Lola. Heto na po. Inalisan ko na rin ng takip para madali kayo makakuha ng asin. Mabuti nga at inalisan mo na ng takip para madali ako makadakot ng asin. Tingnan niyo ang mangyayari sa mga buhay na karning ito. Nang muling ang alisin ni Lola Soledad ang takip ng garapon ay nagulat siya nang mula doon tumalon ang buhay na karne. Bago naman yun bumagsak sa lupa ay sinalo ng isang asong naroon na alaga ng isa sa mga taong nakikiusyoso. Itinakbo ng aso palabas ang karne. Hinabol naman iyon na may-ari at isa pang kababaryo namin. Di nagtagal nabawi naman ang karne kaya nga lang ay nabawasan na yun. Ibinalik ni Lola Soledad sa loob ng garapon saka binuhusan ng asin at tinakpan. Kitang-kita ng lahat kung paano kumulo ang asin at sinunog ang mga karne na nasa loob ng garapon. Gayon ay tsak na kung pagkain ng aswang ang nakain ng pamangkin mo, Kapitana. Mabuti na lang at kaagad mo siyang nadala dito at nagamot. Kung hindi ay baka tuluyan ang naging aswang yan. Maraming salamat po, Aling Soledad. Utang ko sa inyong buhay ng pamangkin ko. Kaya lang ay mag-iingat pa rin siya. Kasi tsak na nakilala niya kung sino ang aswang na nagpakain sa kanya. Ang mga aswang ay ayaw nilang nabubunyag ang kanilang mga lihim. Kaya pinapatay nila ang hindi nila kakampi. Kung ang bawat taong makakakain ng karne yon ay nagiging aswang, paano po yung aswang nakakain din ng karne? Hindi nga lang po naubos kasi nabawi ni namang Ador. Hanapin niyo at patayin na rin ang asong yun. Kasi tsak na magiging aswang din siya. Delikado ang lahat ng makakagat niyan. Tsak na magiging aswang din ang mga yon. Ador, narinig mong sinabi ni Aling Soledad. Kailangan mong patayin ang aso mo dahil nakakain ng karning buhay. Delikado kayo kung mabubuhay pang aso mo. Baka maging aswang yon. At kayo magiging unang biktima. Sumang-ayon naman si Mang Ador sa sinabi ni Lola Soledad kaya nang umalis ang mga tao sa amin ay tulong-tulong nilang hinanap ang aso ni Mang Ador. Nang mahuli yun, pinatay at inilibing. Nabalitaan namin na ang mga kasama ng pamangkin ni Kapitana Rowena ay dinala sa ospital pero namatay ang mga yun. Kaya naman nang sumunod na araw nagkaroon ng operasyon ang mga sundalo sa aming lugar. Nang pagkakataon namang yun, nagtatanim kami ng kamoting kahoy ni Lola Soledad sa lupain namin sa paanan ng bundok. Lola Soledad, hindi ba putok yun ang baril? Oo, tama ka. Mukhang nagkainkwentro na naman ang mga sundalo at rebelde. Halika't magtago tayo sa kakahuyan. Mas ligtas tayo doon. Baka may maligaw na balat tamaan tayo. Naku po, mas magandang umalis na tayo dito, Lola. Parang papalapit na dito yung putukan. Kaya nga kanina pa kita niyayaya doon sa kakahuyan. Dalian mo na! Ang mga walang iyang ito. Kung kailan naman tayo nagtatanim ng kamoting kahoy ay saka maglalaban ng mga damuhong ito. Huwag na kayong magalit dyan. Tayo na pula. Parang papalapit na po dito yung mga putukan.
Habang tumatakbo kami ni Lola Soledad palapit sa mga kakahuyan ay naririnig namin na parang papalapit na rin ang malalakas na putok ng baril. Nang makarating kami sa kakahuyan ay nakapagkubli kami sa malaking puno. Hindi pa kami nagtatagal sa aming pinagtataguan ay mayroong dugoang sundalo ang bumagsak sa aming harapan. Gumapang siya palapit sa amin. Sumandal siya sa pagitan ng ukit ng malaking puno na naroon. Humihingal siya na napatingin sa amin. Hawak ng mahigpit ang baril. Hindi naman kami makakilos ni Lola Soledad sa pinagtataguan namin hanggang sa makita kong parang nahihirapan ng magsalita ang sundalo. Tulungan niyo po ako! Lola! Meron siyang sugat! Nabaril siya! Ano? Ay bakit ka naman dito pumunta? Baka madamay pa kami sa'yo, sir! Tulong po. Nawala na siya ng malay. Mukhang malala ang sugat niya. Tulungan natin siya, Lola Soledad. Ay, paparating na mga humahabol sa kanya. Takpan na lang natin siya ng mga puno ng kamoting kahoy at mga dahon. Tapos ay umalis na tayo dito. Balikan na lang natin siya, Apo. Tama ka nga, La. Baka makita pa tayo ng mga rebelde at magalit ang mga iyon. Baka isipin nila kinakalaban natin sila kapag nakitang iniligtas natin ang sundalong to. Lola Soledad, hayan yung malaking puno ng akasya. Mayroong malaking butas sa bandang ibaba. Pwedeng doon tayo sumiksik. Mahina na kayong tumakbo kaya hindi na tayo makakalayo pa. Ay, tama ka nga, Apo. Pagod na ako. Ang mga damo kasing yun. Bakit dito pa talaga naglaban? Ay, nakakainis. Halika na, Lola. Huwag ka nang maingay. Ay, Makarinig pa sa inyo. ay, Diyos ko. Lola! Ay, Eksakto nga na nakapagtago kami ni Lola Soledad sa malaking puno ng akasya nang maramdaman namin ang mga paparating na yabag. Alam naming malapit lang yon sa kinalalagyan namin kaya sinikap namin na huwag makagawa ng ingay kahit kaunting kaluskos lang. Di nagtagal naramdaman namin na parang tumigil ang mga nagtatakbuhang yabag. Lalabas sana kami sa pinagtataguan namin para sumilip pero pinigilan ako ni Lola Soledad. Ganoon pa man ay bahagya pa rin akong sumilip at nakita ko nga ang mga armadong rebelde. Hindi pa nakakalayo ang mga sundalong yun. Kayo kumalat kayo at hanapin sila. Kapag nahuli nyo, ibalik sila sa kampo. Kapag lumaban, patayin! ay, sabi ko na sa iyo eh. Nandyan pa sila sa paligid. Ay, mabuti na lang hindi ka lumabas dito sa pinagtataguan natin. Oo nga po. Kamusta na kaya si Pogi? Sinong pogi? Ha? Yung pong sundalong na baril. Ano? Nakita kaya siya namang umahabol sa kanya? Ay, naku bata ka. Isipin mo muna ang kaligtasan mo. Kesa sa kaligtasan ng ibang tao. Pabayaan mo na yon. Mamaya umuwi na agad tayo. Sakaling wala ng mga rebelde sa paligid. Hinaan yung boses niyo, La. Ay, oo. Makalipas nga ang halos kalahating oras na pamamalagi namin sa pinagtataguan namin na punong kahoy ay pawisan kaming lumabas ni Lola Soledad. Nagmasid muna ako sa paligid ng kakahuyang yun at nakiramdam kung wala na ba talaga ang mga rebelde. Nang matiyak ko na wala na talaga sila, lumabas na kami roon ni Lola Soledad. Nang naglalakad na kami pauwi, muli kong naisip ang sundalo na sugatan na iniwanan namin doon sa isang malaking puno at tinabunan ng mga dahon at puno ng kamoting kahoy. Kaya tumigil ako sa paglakad. Lumingon ako sa aming pinanggalingan. Ay, anong problema? Bakit ka tumigil sa paglalakad? Yung nakita nating sundalong sugatan, Lola. Ha? Balikan natin siya, tulungan. Hindi ba manggagamot ka naman? Tinutulungan mo nga yung mga tao sa baryo natin kapag mayroon silang sakit eh. Tulungan din natin yung kawawang sundalong yun. Ay, naku, baka madamay pa tayo sa kanya, Clara. Umalis na tayo dito. Sundalo yan at kalaban ng mga rebelde. Ay, naku, mamamatay tayong dalawa kapag nagkataon. Buhay pa siya, La. Makakaiba ng konsensya niyo na iwanan siya ng ganun lang sa kalagayan niya. Alam niyo, malala yung sugot niya. Kailangan niyang tulong natin. Pero kasi kakaiba naman ang kaso niya. Meron siyang kaaway at hindi basta-basta ang kalaban. Mga rebelde yun! O sige, umuwi na tayo. Kapag namatay ng tuluyan yung sundalong yun, konsensa niyo yun.
Pananagutan niyo yun sa Diyos kasi nagkait kayo ng tulong sa nangangailangan. Ay, Diyos mio, kang bata ka. Nangongonsensya ka pa. Halika na nga't balikan na natin siya. Wag na, Lola Soledad. Baka naman napipilitan ka lang eh. Kapag namatay naman yun, ikaw naman yung mumultoy na, hindi ako. Aha! Ay, oo na! Halika na! Lumalakad ang oras. Kailangang maiuwi natin siya sa bahay para magamot ang mga sugat niya. Kunin mo yung kalabaw doon at ilagay mo sa kariton. Bukas na lang natin ituloy ang pagtatanim ng kamoteng kahoy. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Lola Soledad. Kinuha ko na ang kalabaw namin na kumakain ng damo sa dulong bahagi ng lupa namin na tinataniman ng kamoting kahoy. Inilagay ko na iyon sa kariton. Naroon na rin ang mga damong tinabas ko para iuwi at maging pagkain ng kalabaw. Nang dumaan na kami ni Lola sa kakahuyan ay binalikan namin ang sugatang sundalo na tinakpan namin ng mga puno ng kamoting kahoy. Wala pa rin siyang malay. Pero nang hinawakan ko ang niyang pulso, nalaman ko na buhay pa siya. Kaya pinagtulungan namin ni Lola Soledad na isakay siya sa kariton. Tapos ay tinabunan namin siya ng mga damo na pagkain ng kalabaw. Iniuwi namin siya sa aming bahay at inihiga sa papag na naroon. Isara mo munang pintuan at mga bintana ng bahay natin. Baka may taong dumating makita pang sundalong ito. Hindi siya dapat makita ng mga tao sa ganitong sitwasyon. Baka machismis tayo. Opo, La. Alam ko ng kasunod niyan. Kakalat ang balita tapos pagkakaguluhan tayo ng mga tao. Pag-uusapan nila kung ano yung nakita nila tapos makakarating sa kung saan-saan ang balita. At sa huli, baka mapahamak tayo. Ganun po ba? Magaling! Mabuti naman at kabisado mo na ang mga susunod kong sasabihin sa'yo. Oo naman, Lola. Kabisado ko na yan. Palagi namang ganyan yung sinasabi niyo kapag merong mga bagay na dapat tayo lang yung nakakaalam. Matapos na maisara ko ang mga bintana at pintuan ng aming bahay, kaagad na akong nagpunta sa kusina at nagpainit ako ng tubig. Nakita ko na naghahanda na rin ng mga gamit at malinis na tela si Lola Soledad, kaya nang mainit na ang tubig, inilagay ko sa isang planggana at dinala ko kaagad kay Lola Soledad. Kinuha ko na rin ang isang patalim at ipinainit ko sa apoy. Nang nagbabaga na yon sa init, bumalik ako kay Lola Soledad. Heto na yung patalim, Lola. Mainit pa po ito. Ay, hindi na yan kailangan. Yung balang tumama sa kanyang balikat ay tumagos. Yun namang nandito sa ulo niya ay daplis lang. Kaya marami siyang dugo sa ulo. Nawalan siya ng malay dahil sa balang tumama sa ulo niya. Kung ganun pala, La, ligtas na siya sa kritikal niyang kondisyon? Oo, pero depende pa rin sa kondisyon ng kanyang katawan ang paggaling niya ng mabilis. Naampat ng pagdurugo ng sugat niya. Nalagyan ko na rin ng gamot at natalian ng malinis na tela. Ikaw nang bahala sa kanya. Palitan mo na yan ng damit. Papalitan ko siya ng damit, La? Abay, oo naman. Kailangan maalis ng uniforme niya. Pati ang pantalon, hubarin muna para maitago natin at walang makakita nyon. Ha? Ay siya nga pala, kahit ang brief niya ay puro dugo na rin. Hubarin mo na rin at palitan. May mga brief na naiwan dyan ng Kuya Zoilo mo. Yun na lang ang ipalit mo. La, bakit naman pati yun? Hindi ko yata magagawang iniutos niyo eh. Baka kasi makita ko yung ano niya. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang may gustong iuwi natin siya, hindi ba? Ginawa ko ng party ko. Ginamot ko na siya, kaya gawin mo ang party mo. Palitan mo na siya ng damit. Parang gumaganti naman kayo, Le. May bahala ka kung ayaw mong gawin. Kapag may nakakita sa kanya at malamang sundalo yan, mapapahabak tayo. Kapag nalaman ng rebelde na tumulong tayo sa sundalo, konsensya mo kung mamatay ako. Sige na nga po. Huwag niyo na akong konsensyahin. Kukuha lang po ako ng damit at shorts sa aparador. Pati brief niya. Nang bumalik nga ako sa kwarto, ibinangon ko ang natutulog na sundalo para maalis ng tuluyan ang kanyang uniform at pinalitan ng sando. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, kaya niyakap ko siya habang pinapalitan ko ng damit. Matapos ay muli ko siyang inihiga. Una kong inalis ang kanyang sapatos. Matapos ay kinalag ko na ang kanyang sinturon. Nang aalisin ko na ang kanyang pantalon ay doon ako nagkaroon ng alinlangan.
Kinabahan ako lalo nang mahatak ko na iyon pababa. Napapikit ako. Hindi ko na kasi alam kung paano huhubarin ang suot niyang brief, kaya nanginginig ang kamay ko. Pinagpapawisan ako ng malapot at napakalakas ng kabog ng aking dibdib. Bilisan mo na dyan! Paano mong makikitang ginagawa mo kung nakapikit ka? Lola naman, nakakagulat naman kayo eh. Dahan-dahan ka pang lumapit sa akin. Bakit hindi mo papalitan yung brief niya nang maalis ng mga dugo dyan? Kasi baka makita ko yung sawa. Naku, batang ire. Makakakita ka rin naman ng sawa kapag nag-asawa ka na. Kaya ngayon pa lang magsanay ka na. Tulog naman yan, kaya walang problema. Dalian mo na't nagugutom na ako, sabay na tayong kumain. Sige po, susunod na ako la. Tatapusin ko lang po ito. Nang muling ang lumabas ng kwarto si Lola Soledad ay hinatak ko na ang suot niyang brief. Pumikit pa ako noong una pero dahil hindi ko magawa na maayos ang aking gagawin, ibinilat ko na lang ang aking mga mata at sa ibang direksyon na lang ako tumingin habang sinusuotan ko siya ng brief. Isusunod ko na ang isang maluwag na short. Nakahinga ako ng maluwag nang matapos ko na siyang mabihisan. Tapos ay inilagay ko sa isang malaking planggana ang kanyang mga damit at ibinabad sa tubig. Noon ko napagmasdan ang nameplate sa kanyang uniform. Torrenza. Yun ang kanyang apelyido. Mamaya mo na yan, Labhan. Kumain na tayo't gabi na. Pagod na rin ako at gusto ko nang magpahinga. Sige po, kumain na po tayo. Gutom na rin po ako eh. Siya nga pala. Kabisado ko na ang mga ganyang kaso na nasugatan ng malubha. Tsak nalalagnatin yan, kaya maganda ka na rin ng palanggana na may face towel na malinis. Kapag inapoy siya ng lagnat, ay basain mo yon at ilagay sa kanyang noo. Sige po, yun ang aking gagawin. Siya nga pala la. Saan ako matutulog? Nandun siya sa kwarto. Abay, di doon din. Maliit ang papag ko, kasya lang ang isang tao. Yung papag mo, kahit tatlo'y kasya doon. Tatabi ako sa lalaking yun la? Parang ang hirap yata noon. Hindi ko kayang tumabi sa lalaking hindi ko naman kilala. Abay, sino bang may gusto na iuwi natin siya dito? Hindi ba ikaw? Tutulungan na nga kitang mag-alaga sa kanya. Kaya yung mga simpleng bagay lang na yan, wag mo nang problemahin. Tulog naman yun. Inulit yun na naman yan eh. Oo na, ako na nga may gusto nito. Ipapasok ko lang po doon yung mahabang upuan. Doon ako matutulog. Baka kasi magising yun ang alanganin, magulat kapag nakita nakatabi ako. Ay bahala ka kung anong gagawin mong paraan. Kung kaya mong matulog sa upuan buong magdamag, ikaw ang bahala. Matapos kumain si Lola Soledad, pumasok na siya sa kanyang kwarto. Hinugasan ko naman ang mga pinggan at itinuloy ko na ang paglalaban ng damit ng sundalo. Isinampay ko iyon sa loob din ng aming banyo para walang makakita. Nang pumasok ako sa kwarto ko, buhat-buhat ko na ang mahabang upuan. Inilagay ko sa kabilang bahagi ng aking kwarto. Kumuha ako ng unan at kumot. Bago ako mahiga, inayos ko pa ang kumot ng sundalo. Malalim na ang gabi nang mapabalikwas ako, paano ay narinig ko siyang umungol. Ang lamig. Giniginaw ako. Giniginaw ka ba? Kailangan mo ba ng kumot? Oo, pakiusap. Tulungan mo naman ako. Ang lamig. Naku po, Diyos ko. Tama nga yung sinabi ni Lola. Nilagnat ka nga. Teka, paano bang gagawin ko? Doble ng kumot mo, nilalamig ka pa rin. Sobrang lamig ng likuran ko. Ang lamig talaga. Ay, ano bang gagawin ko? Si Lola naman tulog na. Hindi ko na pwedeng gisingin. Magagalit na yun sa akin eh. Oh, gawin ko na lang kaya yung napanood kong pelikula na niliyakap yung nilalagnat kapag sobrang nilalamig. Tama, yun na lang gagawin ko. Kahit nag-aalinlangan ako at natataranta, kaagad akong humiga sa papag at nakisalo sa kumot niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ko nga ang init ng kanyang katawan. Mataas ang kanyang lagnat. Pero nang maramdaman niya ang yakap ko ay unti-unting nawala ang kanyang panlalamig. Muli siyang nakatulog.
Hindi na rin ako nakaalis sa tabi niya dahil dinalaw na rin ako ng antok. Kaya nakatulog ako na nakayakap sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras, narinig ko ang pagtilaok ng mga manok, kasunod ang huni ng mga ibon na nagliliparan. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Napansin ko na nakayakap pa rin ako sa sundalo pero nagulat ako nang mapatingin sa mukha niya. Nakatingin na pala siya sa akin. Nagulat ako at kaagad siyang itinulak. Ay, kabayo! Ay, Gising ka na pala! latinan mo ang sugat ko. Aray naman, baka dumugo na naman to. Naku, sorry. Nagulat ako eh. Huwag ka mag-isip na masama sa akin, ha? Kagabi kasi, ang taas ng lagat mo, nilalamig ka. Doble ng kumot mo pero giniginaw ka pa din. Kaya niyakap kita. Pero walang mali siya yun, ha? Maraming salamat. Bago ako nawala ng malay kahapon, ikaw at ang kasama mo matandang huli ko nakita. Kanina na matauhan ako at magising. Ikaw pa din ang nakita ko. Salamat ha. Ang lola solidad ko na isang albularyong gumamot sa mga sugat mo. Ay, gising na pala kayo. Kaya pala panay ng huni ng mga butiki na parang nagtatawanan. Eh, kayo palang pinapanood dyan. Lola solidad talaga? Anong sinasabi niyo nagtatawanan ng mga butiki? Siya nga pala. Ako si Clara at siyang lola solidad ko. Ako naman po si Sergeant Andrew Torrenza. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ay, Andrew palang pangalan mo. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Medyo maayos na po, Lola Soledad. Mahina pa ang katawan ko at namamaga pa ang mga sugat ko pero kaya ko na pong tiisin ang kirot. Eh, yun palang uniform mo, hinubad sa'yo ni Clara habang tulog ka. Oh. Puro na kasi dugo, kaya nilabhan na rin niya. Ikaw ang naghubad sa akin ng damit, Clara? Ay, oo, siya nga. Kahit nga ang brief mo ay siyang nag-alis at nagpalit. Nilabhan na rin niya. Pati yun? Inalis mo, Clara? Ay, oo. Di, nakita mo yung sawa ko? Uy, hindi ah! Ay. Hindi. Nakapikit ako habang pinapalitan ko yun. Tsaka, wala akong nakitang sawa. Ahas na tulog lang yung nakita ko. Naku po, nakakahiya naman sa'yo. Dapat ka lang maya, no? Kadalaga kong tao, nagbisa ko na lalaki na hubad. Di lang yun. Tumabi pa ako sa'yo at niyakap ka kasi nilalamig ka. Pero wag mong bigyan ng mali siya yun, ha? Nagawa ko lang yun kasi kailangan mo ng tulong, eh. Salamat ulit ha. Hayaan mo. Kapag lumakas ako, babawi ako sa mga atraso ko sa inyo. Ay, Andrew, kilala mo ba ang mga rebelde na nakainkwentro nyo? Yun po ang pangkat ni Commander Rico. Sila talaga ang pakay namin. Kaya lang, nasorpresa kami dahil sa paanan pa lang ng bundok ay nagkasalubong na kami. At sa pagkakataong yun, ay mas marami sila kaysa sa amin. Kaya marami sa aming mga tauhan ang namatay. Sa palagay mo kaya, may nagtira pa sa mga kasamahan mo? Hindi ko alam. Kasi nauna akong tinamaan sa ulo. Kaya nahilo ako. Pero pilit pa rin akong lumaban sa kanila. Hanggang sa makarating nga kami sa lugar kung saan kayo nagtatanim ng kamote. Eh, kailangan pa rin nating mag-ingat. Baka malaman nila na dito ka napadpad sa baryo namin. Tsak nasasalakay sila dito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi kayo madadamay dito. Kapag lumakas na ako, aalis din kagad ako dito sa baryo nyo. At saka, tsak naman na magpapadala ng bagong tropa ang kampo namin kapag wala sa aming nakabalik doon sa takdang oras. Dito rin sa lugar nyo daraan ng mga yun. Kaya tsak na iiwasan na nila Commander Rico ang baryong to. Mabuti naman kung ganun. Yung kasi ang kinakatakot namin ni Lola Solidad eh. Tsaka na kami ang una nilang sasaktan kapag nalaman nila na nag-alaga kami ng sugatang sundalo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Kaya hindi ako papayag na mayroong manakit sa inyo. Ako ang makakalaban nila. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang mabilis na paggaling ni Andrew. Hanggang isang gabi, napansin ko na wala siya sa loob ng aming bahay. Nang lumabas ako ay nakita kong kadarating lang niya galing sa di kalayuan. Tapos ay naupo siya sa upuang kahoy na nasa harapan ng aming bahay. Nakatingala siya sa langit at pinagmamasdan ng bilog na buwan. Nang makita niya na papalapit ako sa kanya, umusog siya ng bahagya para makaupo ako sa tabi niya. Saan ka ba galing? Tagal mong nawala ah. Tapos ngayon naman, ang lalim ng iniisip mo.
Naalala mo ba siya? Sinong siya? Asawa mo. Wala pa akong asawa, Clara. Binata pa ako hanggang ngayon. Tingnan mo nga ang daliri ko. Wala pa akong suot na wedding ring. Sus! Ganyan naman kayong mga lalaki. Kapag wala sa inyong bahay, binata kayo para makapambiktima kayo ng mga babae. Nagsasabi ako ng totoo. Wala pa akong asawa. Kaya ang mga magulang ko, naiinip na rin. Kailan ko daw sila bibigyan ng apo? Kung ganun, saan ka ba galing? Naglalakad-lakad lang ako para ma-exercise ng katawan ko. Mabilis ako makakabawi ng lakas kapag ganun. Bakit naman pagbalik mo dito, malalim yung iniisip mo habang nakatingin sa bilog na buwan? Naisip ko lang na pwede na akong umalis kahit bukas kasi kaya ko naman ng kumilos. Kaya lang, hindi pa pala pwede kasi hindi ko pa natatapos ang aking misyon dito. Patuloy pang nakakalaya si Commander Rico. At dito sa lugar nyo, unti-unti na rin dumarami ang bilang ng aswang. Aswang bang sinabi mo? Oo, Clara. Tama ang narinig mo. May mga bagong sibol ng aswang dito sa lugar nyo. Hindi lang sila dito nag-aasik ng lagim dahil umiiwas sila na malaman ng mga taga rito na ganun sila. Sigurado ka pa mga aswang ang nakita mo, Andrew? Baka naman nagkakamali ka. Hindi ako maaaring magkamali, Clara. Alam ko na mga aswang sila. Kaya nga nagtago ako para hindi nila ako makita. Magkakasabay silang gumala at tumakbo papalabas ng baryo para sa ibang lugar mambiktima. Pero kung malakas ng katawan ko, haharangin ko ang mga yun para patayin. Tama bang narinig ko, Andrew? Nakakita ka ng mga aswang habang naglalakad-lakad ka. Opo, Lola Soledad. Nakapagtago lang ako kaya hindi nila ako nakita. Kasi mahina pa ako. Hindi ko pa sila makakayanang labanan ng sabayan. Kaya nagdala din ako ng armas. Nakuha ko na tong patalim sa ilalim ng papag. Yung baril mo, nandun din, Andrew. Tama nga ang inala ko, Clara. Tungkol sa aswang na nagpaparami ng kalahi. Natatandaan mo ba yung pamangkin ni Kapitana? Hindi ba muntik na rin yung maging aswang kung hindi niya naisuka ang kanyang kinain? Oo nga, Lola. Tsak nabuhay pang aswang na yun na dumudukot ng mga tao para gawing kalahi nila. Dapat po ay pinagsabihan niyo si Kapitana Rowena na paalisin na dito ang pamangkin niya. Kasi delikado yun sa aswang kung hindi siya naging kagaya niya. Tsak na hindi yun titigilan ng mga aswang hanggat hindi siya napapatay. Oo, sinabi ko na yan sa kanya. Bahala sila kung ayaw nilang makinig sa akin. Pumasok na po tayo sa loob ng bahay. Ngayon na, dalhin niyo. Abay, kalalabas ko lang ibigla-bigla ka nagyaya sa loob. Kanina ang ganda ng kwentuhan niyo ni Clara. Nakakaistorbo ba ako? Hindi kayo ang istorbo, Lola Soledad. Kung hindi ang nilalang na yun na nasa dilim, nagtatago sa likuran ng punong akasya. Nagbabaga ang kanyang mga mata. Mukhang gutom na gutom siya. Sabi mo hindi dito maghahasik ng lagim ang mga yan. Huwag ka na magtanong. Kilos na. Mula nga sa likuran ng malaking puno ng akasya ay lumabas ang malaking aso na sinlaki ng tao. Namumula ang mga mata niyon at umaangil habang naglalakad palapit sa amin kaya napilitan kami ni Lola Soledad na pumasok ng bahay nang matiyak namin na aswang nga yun. Si Andrew naman ay tumayo at hinarap ang aswang. Mula sa kanyang likuran ay kinuha ang nakasuksok na mahabang patalim na gamit ng mga sundalo. Ibang klase kang aswang ka rin, ha? Mga kababaryo bang tinatalo mo? Tinatamad ka bang lumayo, ha? Mag-iingat ka, Andrew! Mukhang malakas at mabangis ang aswang na yan. Hindi pa gumagaling mabuting sugat mo. Mananagdagan pa yan. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko ang mahinang aswang na to. Ay, sumusugod na ang aswang! Mag-iingat ka! Salamat, Lola Soledad. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas ng bahay. Ako nang bahala dito. Nang sumugod na ang aswang, tumalon yon ng mataas para dambahin si Andrew. Pero inilagan lang iyon ni Andrew tapos ay sinaksak niya sa tiyan ang aswang. Bumaon doon ang patalim dahil matalas yun. Kaagad nahiwa ang tiyan ng aswang, kaya nang bumagsak yun sa lupa ay ramdam niyo ng kirot ng malaking sugat sa tiyan. Muli yung sumugod pero sinalubong na yon ni Andrew. Nang ibukan yon ang bibig para kagatin siya ay iniharang niya ang patalim. Hiniwa niya ang bunganga ng aswang at tumagos yun hanggang puno ng tenga.
Nang makabuelo pa si Andrew ay itinusok niya sa likuran ng ulo ng aswang ang patalim. Tumagos yun hanggang sa utak. Patay na ba siya, Andrew? Oo, Clara. Patay na siya. Maya-maya lang ay magiging abo na ang katawan niyan. Bakit naman siya magiging abo? Dahil ang patalim na to ay binigay sa akin ng isang pare na nailigtas ko sa isang labanan. Benditado to. Kaya kung sino mang kampo ng kadiliman ang tamaan nito, mamamatay. At pwedeng maging abo o kaya naman matunaw na parang kandila. Ganun pala ang bisa ng mga benditadong armas? Oo, Clara. Tama si Andrew. Ganyan kabisa ang benditadong armas. Kaya kapag may hawak ka niyan, pwede mo talagang sagupain ang mga aswang. Ilang araw pa lang ay nagulat ako nang hubarin ni Andrew ang kanyang damit. Tuyo na ang kanyang mga sugat. Nagtataka man ako sa mabilis ng paghihilom ay hindi na ako nagtanong. Sinarili ko na lang yon. Nang gabing yon ay ako na ang natulog sa kama at si Andrew naman ang natulog sa mahabang upuan sa labas ng kwarto ko. Malalim na ang gabi nang makaramdam ako ng pananakit ng puson. Naiihi ako kaya bumangon ako para pumunta sa banyo. Pero paglabas ko ng kwarto ay hindi ko nakita doon si Andrew kaya naisip ko na nasa banyo siya. Pero wala din siya doon. Matapos akong gumamit ng banyo naisipan kong lumabas. Nakita ko ang bilog ng buwan. Malalim na ang gabi. Bakit lumabas ka pa? Andrew naman eh. Aatakihin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Nakita ko kasi na wala ka sa higaan mong upuan kaya hinanap kita. Teka, bakit may dugo ka sa balikat? Ha? May nakalaban akong aswang. Nasugatan ko siya habang naglalabanan kami. Kaya natalsikan ako ng dugo dyan. Nasaan ang aswang? Nakatakas. Hindi ko siya napatay. Siya nga pala. Hindi ka pa kumain ng hapunan, di ba? Kumain na ako kanina bago pa mang-istorbo ang aswang. Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay at malalim na ang gabi. Sumang-ayon ako kay Andrew. Pumasok na kami sa loob ng bahay at itinuloy ko na ang pagtulog. Kinabukasan habang nagwawalis sa harapan ng bahay namin ni Lola Soledad na balitaan niya sa mga taong nagdaraan na natagpo ang patay daw ang kambing na alaga ni Mang Julian. Narinig ko pa yon kaya kaagad akong lumabas ng bahay. Sinundan ko nga si Lola Soledad at nakita nga namin na maraming tao sa bakuran ni Mang Julian at nakita rin namin na nakahandusay doon ang alaga niyang kambing. Wasak ang tiyan at lalamunan. Ano sa palagay mo, Aling Soledad? Tama bang hinala ko na aswang ang pumatay dyan? At hindi mabangis na hayop gubat? Sa itsura ng bangkay niya ay tama ka, Kapitana. Aswang nga ang may gawa niya. Lola, baka yung aswang na ng biktima sa pamangkin ni Kapitana Rowena. Yun din ang may gawa niyan. Sa palagay ko nga ay siyang may gawa nito. Malapit na ito sa bahay ni na Kapitana Rowena. Hindi kaya ang pamangkin talaga niyang hinahanap? Hindi lang nakita kaya itong kambing ang napagbalingan ng galit. Kaya nga sinabihan ko na siyang umalis na muna dito sa ating lugar. Baka nga hindi tumitigil sa paghahanap sa kanyang aswang na yun. Panay pa naman ang kwento niya sa mga kapitbahay na kilala niya ang mga aswang na yun. Kinakabahan ako sa pamangkin mo, Kapitana. Sana ay nanahimik na lang siya. Maswerte nga siya at gumaling na siya. Hindi na sana niya sinabi ang mga natuklasan niya tungkol sa mga aswang. Oo nga, Kapitana. Kaya nga ayaw ng mga aswang na mabisto sila. Kaya hanggang kaya nilang ilihim ang pagkatao nila. Ginagawa nila. Ewan ko doon. Masyadong matigas ang ulo. Hindi nga nagkamali ang sinabi nila Lola Soledad at Kapitana Rowena dahil ilang araw lang nawala ulit ang pamangkin ni Kapitana Rowena sa aming baryo. Walang nakakaalam kung ano na naman ang nangyari sa kanya. Hanggang isang umaga ay nakita na lang ang bangkay niya sa pagitan ng mga puno ng saging. Labas na yun ng aming baryo. Nagkakagulo na ang mga tao nang dumating kami. Nakipagsiksikan ako para makita ko ang bangkay. Naroon na rin si Kapitana Rowena na patuloy ang pag-iyak. Nakita ko ang bangkay na tirik ang mga mata.
Nakalawit ang dila pero walang sugat na nakita sa katawan maliban sa mga dugong umagos sa bibig. Sinabi ko na kasi sa'yo na umalis ka na sa baryo natin. Napakatigas ng ulo mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Kapitana Rowena, may nakakita po ba kung sino nagtapon sa bangkay niya dito? Ang sabi ng asawa niya merong kumatok sa kanila. Nang pagbuksan nitong si Sammy, 3 lalaki raw na hindi naman nila kilala. Dinukot nila si Sammy at nang ibalik, isa ng malamig na bangkay. Baka mga nakaaway yun ni Sammy kaya siya dinukot. Pinatay sa ibang lugar at saka itinapon dito. Mabuti na lang, malapit pa rin dito sa baryo natin siya itinapon. Kung nagkataon, baka hindi na natin nakita kahit ang bangkay niya. Yun din ang nasa isip ko, Aling Soledad. Kaya nang mawala siya, kaagad kong inireport sa kampo ng mga sundalo. Dapat sa mga kriminal na yon ay isalvage din kapag nahuli. Napakasama nila. Napabuntong hininga na lang ako. Nang mapatingin ako sa mga taong naroon ay nagulat ako nang makita kong naroon na din si Andrew. Sumunod pala siya sa amin, nagsuot lang siya ng sombrero. Kinabahan kaagad ako at tumingin sa paligid tapos ay tumayo ako at hinila ako sa palayo sa karamihan ng tao. Hindi naman kasi siya lumalabas ng bahay namin lalo na kung araw. Ito ang unang pagkakataong lumabas siya. Bakit ka lumabas ng bahay? Hindi ba sinabi namin ni Lola? Doon ka lang muna. Nainip na ako dun eh. At saka, gusto kong makita ang bangkay ng lalaking namatay para malaman ko kung aswang ba o hindi ang pumatay sa kanya. Ang tigas naman ng ulo mo. Baka mayroong mapadaan dito ng mga rebelde, makilala ka. Palagay ko naman, malayo dito ang kampo ng mga rebelde. At saka, mainit na sila sa mga militar ngayon. Hindi sila dadaan dito. Hi, Clara. Ipakilala mo naman ako sa poging kasama mo. Katrina? Ikaw pala. Ito si... Ako si Esteban. Pero tawagin mo na lang akong Steve. Kasi ang bantot pakinggan ng pangalan ko eh. Ikaw si Katrina? Oo, Katrina ang pangalan ko. Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Oo. Kakarating ko lang kagabi. Gusto ko magbakasyon dito kina Clara. Ah, ganun ba? Ano mo naman si Clara? Pinsan ko siya, Katrina. Di ba, Steve? Oo. Magpinsang nga kami. Mabuti naman at dito mo naisipong magbakasyon sa baryo namin. Di ngayon ay meron na akong makikita na pogi. Nakakasira kasi ng araw kapag ang nakikita mo sa umaga mga pangit. Grabe ka namang makapagsalita sa mga kabaryo natin, Katrina. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Clara. Siya nga pala, Steve. Kapag naiinip ka na kina Clara, pwede mo akong puntahan sa bahay namin, ha? Yung malaking bahay dun malapit sa plaza. Sige, Katrina. Aalis na kami. Steve, halika na. Sige Katrina, alis na kami. Kaagad kaming umuwi ng bahay. Ewan ko pero nakaramdam ako ng pagkainis kay Katrina kasi parang ang harot niya. Pilit siyang nagpapakyut kay Andrew. Pinapalambing niya ng pilit ang kanyang boses at ang mga daliri niya ay palaging nakadikit sa kanyang labi habang nakikipag-usap kay Andrew. Pansin ko rin na panay ang papungay niya ng mata at si Andrew naman ay parang tuwang-tuwa. Kaya naiinis na rin ako sa kanya. Kaya nang pumasok ako sa loob ng bahay ay kagad ko siyang kinurot sa tagiliran. Aray ko naman Clara, bakit ka ba nagagalit ha? Parang gustong-gusto mo nagpapakyut si Katrina. Type mo siya, no? Hindi ano bang sinasabi mo? Hindi naman At saka, hindi naman ako pwede maging suplado. Kasi dahil lang ako dito sa inyo. Hindi ko alam kung anong klaseng tao yun. Kaya kailangan ko makisama. Kunyari ka pa. Kitang-kita ko malalagkit yung tingin sa isa't isa eh. Mahilig ka pala sa mga sexing babae na kagaya ni Katrina. Oo, maganda nga siya at sexy. Ganun ba? Sabi ko na nga ba eh. Clara, bakit mo naman ako sinampal? Ano ba talagang kasalanan ko at nagagalit ka sa akin ng ganyan? Sabihin mo para hindi ako naguguluhan. Ang kasalanan mo, malandi ka rin. Kasama mo na ako pero nakikipaglandian ka pa sa ibang babae. Bakit mo sinabing Steve ang pangalan mo, ha? Para itago ang tunay kong pagkatao. Alam mo naman,
Baka yung mga rebelde ay may nabihag na mga kasama ko at tanungin ang pangalan ko. Mabuti na yung naniniguro. Ikaw, bakit mo naman sinabi na pinsan mo ko? Para wala na sanang maraming tanong si Katrina. Kaso nagkamali ako. Lalo ka lang niyang nilandi. Nakakainis. Ay, nag-aaway ba kayo? Papasok pa lang ako ng bakuran ay naririnig ko na kayo nagtatalo. Lola Soledad, ito pong si Clara, nagagalit sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masama. Nakikipaglandian ka nga kay Katrina. Yun ang kasalanan mo. Sinabi mo pa na kapag naiinip ka, pupunta ka sa kanila. Siya ang nagsabi nun, di ba? Sumagot lang ako ng oo. Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga dyan. Tingnan niyo Lola Soledad oh. Siya nagpakilala sa akin kay Katrina. Tapos magagalit ngayon kasi natipuhan ako ni Katrina. Tapos ngayon nandito na kayo, tatalikod lang. Ay, hindi ko talaga maintindihan. Ay, nako, alam ko ng dahilan, Andrew. Manid ka lang at siguro nga, wala ka pang nagiging katipan kaya hindi mo alam. Alin ang hindi ko alam, Lola Soledad? Nagsiselos ang apo ko, Andrew. Ay, nako. Ganyan ang mga babae kapag meron silang gustong sabihin, pero hindi masabi ng diretso. Dinadaan sa galit. Ganun po ba yun? Ay, oo, iho. Ganun kaming mga babae. Pero hindi ko naman sinabi na suyuin mo siya. Kasi may sarili ka namang damdamin. Pero sa tingin ko ay, mahal ka na ni Clara. Hoy Lola! Naririnig ko yung mga sinasabi niyo. Ay, wala akong sinabi. Di ko na nga narinig ang usapan nila. Nang bahagya akong sumilip sa pintuan ng aking kwarto, nakita kong lumabas muli ng bahay si Andrew. Nang sumilip ako sa bintana, nakita kong naglalakad na siya palayo ng bahay. Naisip ko na baka sineryoso niya ang pag-aaway namin kaya sinundan ko siya. Dumaan siya sa kakahuyan. Napansin ko na papunta siya sa direksyon ng bahay ni na Kapitan Rowena, pero sa likurang bahagi ng bahay niyon siya pumunta kung saan marami ring mga punong kahoy sa bakuran dahil ang ibaba ng bakurang yon ay ilog na. Pero nagulat ako nang mawala si Andrew sa paningin ko. Sisigaw na sana ako para tawagin siya, pero dalawang lalaki ang nakita ko malapit sa likuran ng bahay ni Kapitan Rowena. Biglang lumapit sa akin si Andrew at tinakpan ang bibig ko, sabay nagtago kami sa likuran ng malaking puno. Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Sino bang tinatanaw mo? Sino yung mga lalaking yun? Pwede ba? Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Ikaw talaga nakakagulat ka. Bigla kang mawawala tapos bigla ka ring lilitaw. Alam mo bang nag-alala ko sa'yo? Baka kasi dinamdam mo yung mga sinabi ko sa'yo kanina. Tapos aalis ka nang walang paalam sa akin. Aba, hindi pwede yun. Ang daldal mo talaga. Nagulat ako nang bigla kong halikan ni Andrew sa bibig kaya tumigil na ako sa pagsasalita. Noong una ay parang gusto ko nang magalit at itulak siya pero nang maramdaman ko ang yakap niya, yumakap na rin ako at nagpaubaya sa kanya. Dinama ko na lang ang labi niya. Napapikit na lang ako pero maya-maya ay dumilat na ako. Paano nga? Binitiwan na ako ni Andrew at muli niyang tinanaw ang mga lalaking nagmamasid sa likuran ng bahay ni na Kapitan Rowena. Nang tumingin siya sa akin ay ngumiti na ako ng matamis. Napakagatlabi na lang ako. Tapos ay bahagya na rin akong sumilip sa kabilang bahagi ng puno. Sino ba mga lalaking yun? Hindi ko sila kilala. Pero base sa aking karanasan, ang lahat ng mga kriminal ay binabalikan nila ng palihim. Yung mga biktima nila para tsakin na malinis ang kanilang trabaho. Kaya ka ba pumunta rito? Akala ko aalis ka nang walang paalam eh. Hindi ako alis dito hanggat hindi natatapos ang misyon ko. Sa kagaya ng sinabi ko, nagsisimula nang dumami ang mga aswang dito sa lugar niyo. Kaya na sila, Andrew. Paalis na sila. At dito dadaan si gawin natin. Huwag ka maingay. Magtago ka. Nang malapit na nga sa amin ang dalawang lalaki ay umikot kami sa kabilang bahagi ng malaking puno na pinagtataguan namin. Narinig namin ang pinag-uusapan nila tungkol sa ginawang pagpatay sa pamangkin ni Kapitan Rowena. Nang marinig ni Andrew yun ay kaagad siyang kumilos, palibhasa ay isa nga siyang sundalo
kaya nanaig ang kanyang tungkulin. Hinabol niya ang dalawang lalaki. Nang maabutan ay silita ang mga yun, pero lumaban ang dalawang lalaki kaya nagsuntukan sila ng mano-mano. Hindi na rin ako nakatiis. Sumigaw ako ng malakas para may makarinig sa amin, tapos kumuha ako ng putol na sanga ng puno at pinalo ko sa likuran ng isang lalaking bumagsak ng masuntok ni Andrew hanggang sa matalo namin ang mga yun. Tama ang hinala ko na ang kriminal ay bumabalik sa kanyang biktima. Wala kayong awa. Pinatay niyo ang pamangkin ni Kapitana Rowena. Inulila niyo sa ama ang 5 taong gulang na bata. Dapat yung panagutan ng inyong kasalanan. Dapat sa mga kagaya niyong walang konsensya, mabulok sa kulungan. Clara, anong kaguluhan ito? Sinong mga lalaking yan? Kapitana Rowena, sila ang mga taong pumatay sa pamangkin niyo. Napadaan kami rito at nakita naming nagbabantay sila sa bahay niyo. Narinig namin ang usapan nila. Naku, Clara, maraming salamat. Akala ko matatagalan bago makuha ng pamangkin ko ang hustisya. Pero nasa morgue pa lang siya'y nabigyan na agad ng katarungan ng kanyang kamatayan. Nahuli ng mga kriminal. Kayo na po ang bahala sa mga kriminal na to. Dapat sa mga niyan ay makulong ng habang buhay. Eh, sino ka naman ba iyo? Ako po si Steve. Pinsan ko po na nagbabakasyon lang dito, Kapitana Rowena. Siya po ang katulong ko para mahuli yung mga kriminal na yan. Kung ganon, dapat din pala akong magpasalamat sa iyo, Steve. Ikaw ang naging daan para makuha ng pamangkin ko ang hustisya. Walang anuman po, Kapitana Rowena. Isang karangalan ko ang makatulong sa mga kagaya nyo. Sige po, aalis na kami. Kayo na po ang bahala sa kanila. Nilagyan ng posas ng mga barangay tanod ang dalawang lalaki kaya naman nang umalis na si Andrew, sumunod na ako sa kanya. Mabilis ang kanyang lakad kaya naman binilisan ko rin ang aking mga hakbang. Nang makalapit ako sa kanya, humawak ako sa kanyang braso. Nang tumingin siya sa akin ay parang nahiya ako. Paano nga ay naisip ko na hinalikan niya ako kanina. Muli kaming umuwi ng bahay. Pagdating namin doon, tahimik na kami ni Andrew kaya muli kaming napansin ni Lola Soledad. Pinagmasdan niya kami. Palipat-lipat ang tingin niya sa akin at kay Andrew. Eh, anong nangyari sa inyo? Kanina lang ay para kayong aso't pusa nang lumabas. Ngayon bumalik kayo ay tahimik na si Clara. Nakakapagtaka naman yata. Lola Soledad, naayos na po ang problema ni Kapitana Rowena. Nahuli na po ang mga kriminal na pumatay sa pamangkin niya. Dapat lang na mabulok sila sa kulungan. Mabuti pala't naisipan mong pumunta doon. Nahuli tuloy yung mga kriminal. Buti din, sumunod ako. Eh, hindi naman yun ang tinatanong ko. Kaya nga medyo masakit pa kasi ang balikat ko kaya mahina pa akong sumuntok. Mabuti tinulungan mo ko. Mahina pa ba yun? Eh, bagsak nga yung mga lalaking tinamaan mo ng suntok eh. Hilong-hilo sila. Kaya nga nang babangon pa yung isa pinalo ko na sa ulo para tuluyang makatulog. Abang mga walang hiyang batang ito. Hindi na sinagot ang tanong ko kung ano-ano ang sinasabi. Ay bahala nga kayo dyan. Lola, ano po pang iluluto natin para sa hapunan? Ay tanungin mo yung si Andrew kung anong iluluto. Kasi kayo lang namang dalawang nagkakaintindihan. Hindi nyo ako sinasama sa usapan nyo. Bahala kayo dyan. Lagot ka. Nagtampo na si Lola Soledad. Clara, siya nga pala. Bukas, aalis ako. Babalik na ako sa kampo. Kailangan kong i-report ang nangyari sa operation namin. Babalik ka pa rito? Oo naman, babalik ako. Hindi pa naman tapos ang misyon ko, kaya babalik pa ako dito. At patuloy ako magpapanggap bilang Steve. Sige, maghihintay ako sa iyo Nang sumunod na araw, umalis si Andrew para bumalik sa kampo ng mga sundalo. Pero hindi siya nagsuot ng uniforme para patuloy na maitago ang tunay niyang pagkatao. Matapos niyang mag-report sa kampo, bumalik nga siya sa aming bahay. Napabalita naman sa buong baryo ang ginawa ni Andrew na paghuli sa mga kriminal na pumatay sa pamangkin ni Kapitana Rowena. Kaya nang pumunta kami sa burol ng pamangkin niya sa mismong bahay, pagpasok pa lang namin sa kanilang bakuran, nagpalakpakan na ang mga taong naroon. Lahat ay natutuwa sa ginawa namin ni Andrew.
Lahat ay nagpapasalamat, lalo na ang pamilya ni Kapitana Rowena. Puro ngiti lang at pasasalamat din ang isinagot namin sa kanila. Lahat ay masaya. Si Lola Soledad naman ay napansin ko na hindi mapakali habang naroon kami sa burol. Panay ang sulyap sa paligid na parabang kinakabahan. La, may problema po ba? Clara, kinakabahan ako sa mga nangyayaring ito. Sa halip na tahimik ang buhay natin ay baka gumulo pa ngayong nasangkot ka na sa ganitong gulo. Ano bang ikinakabahala niyo, La? Nakakulong na yung mga kriminal. Huwag na kayo mag-isip ng masama. Baka nakakalimutan mo kung paano napunta sa atin yang si Andrew. Baka nalilibang ka. Nakalimutan mo na ang tungkol sa mga rebelde. Lola, nag-report na si Andrew sa kampo nila. Ayun, tinutugis na ng mga kasama ng mga rebelde. Hinahanap na ang kampo nila. At nang makausap niya ang isa niyang kaibigang sundalo, marami daw rebelde ang napatay. Yun nga lang, nakatakas pang pinuno. Mabuti naman kung ganun nga ang nangyari. Sana maitaboy na palayo dito ang mga rebelde nang matapos ng pangamba ko. Oo nga, La. Kaya wag na natin ditong pag-usapan ng mga bagay na yan. Lihim yan ni Andrew. Walang nakakaalam na isa siyang sundalo. At hindi rin nila alam ang tunay niyang pangalan. Gayong kumalat na sa baryo ang inyong ginawa. Baka merong mga kasamang mga kriminal na yon. At gumanti sa inyo. Ay naku, Diyos ko, paano na? Aling Soledad, talagang nasa lahin yung pagiging matulungin. Ikaw bilang albularing manggagamot dito sa atin, ngayon naman, itong mga apo mo na matapang na binata at dalaga. Ay, oo, Kapitana Rowena. Ganun talaga kami. Kasiyahan na namin ang tumulong. Oo nga naman, Kapitana. Magkababaryo tayo kaya dapat tayo-tayo din na natutulungan. Di ba, Steve? Malayo na pala sa amin si Andrew kaya pala hindi kumibo. Napansin ko na nakatingin siya sa gate ng bakuran paano ay papasok doon si Katrina. Ang ganda ng forma at sexy siya sa suot na shorts at sando. May dalang payong na floral ang design. Nang makita niya ako ay ngumiti siya ng matamis tapos ay dumiretso siya kay Andrew. Nang makalapit siya ay bahagya niyang idinikit ang hintuturo niyang kamay sa dibdib ni Andrew. Hindi naman nagawang umiwas ni Andrew paano ay nakatingin siya sa akin. Nakita niyang naniningkit na naman ang aking mga mata kaya napalunok na lang siya ng laway. Namutla siya nang akbayan siya ni Katrina. Ikaw talaga, Steve! Matapang ka pala, ha? Balitang-balita sa buong baryo ang ginawa niyo ni Clara ng paghuli sa mga kriminal. Ha? Nagkataon lang yun. Swerte lang na napadaan kami ni Clara habang nag-iikot kami sa baryo. Kaya nagkataon man o hindi, ang mahalaga ay nahuli ang mga kriminal at ikaw ang naging dahilan noon. Kaya humahanga ako sa matatapon na lalaki na kagaya mo eh. Ikaw naman, Katrina. Para ka namang sawa kung makalingkis sa pinsan ko. Hindi na makakilos, oh. Uy, maginahinay ka naman. Baka isipin ng pinsan ko na mga babaeng kaladkarin tayo. Umayos ka nga. Pasensya ka na, Clara, ha? Ganito lang talaga ako eh. Prangka ako lalo na kapag gusto ko ang isang tao. Kilala mo naman ako, di ba? Kung anong gusto ko, kinukuha ko. Oo nga naman, Katrina. Nakakaya sa mga tao, oh. Lahat sila nakatingin na sa atin. Ay nako Steve, sanay na kami dyan kay Katrina. Ganyan talaga siya, palibhasa lumaki sa Maynila kaya ganyan siya kumilos. Pero mabait na bata yan. Ganun po ba? Oo nga po. Sa tingin ko nga, ganun. Ay, nako, Clara. Nakalimutan ko nga pala yung sinalang kong nilagang kamoting kahoy. Umuwi ka nga muna tanguin mo. Sige po, La. Steve, samahan mo nga ako sa bahay. Malaki yung kaldero at mabigat. Ikaw na mag-alis sa kalan. Oo. Katrina, alis muna kami ha. Makipagkwentuhan ka na lang muna dyan kina Kapitana Rowena. Nabigla ako nang hawakan ni Andrew ang aking kamay at tumakbo na kami palabas ng bakuran ni na Kapitana Rowena. Mabilis kaming nakalayo doon kaya hindi na nakahabol si Katrina. Panay naman ang tawanan namin ni Andrew. Nakarating kami sa malaking tindahan ni Aling Duday kaya nagmerienda kaming dalawa doon.
Lahat ng mga kababaryo namin na nakakakilala sa amin ay natutuwa sa aming ginawa. Pero nang sumunod naming pagdalo sa burol ng pamangkin ni Kapitana Rowena, mayroon kaming masamang balita na natanggap. Papadilim na ng pagkakataong yun. Totoo bang sinabi niyo, Kapitana Rowena? Oo. Kagabi daw nakatakas sa mga kriminal na ipinakulong natin. Kaya kinakabahan ako kanina pa eh. Baka balikan ako ng mga yun. Pero paano sila makakatakas? Nasa kulungan na sila. At maraming mga pulis ang naroon sa estasyon. Yun daw kasing pulis na nagbantay kagabi ay nagulat nang makitang malalaking aso ang nasa kulungan. Hindi raw makitang dalawang lalaking nakakulong ton. Kaya binuksan ang kulungan. Tapos biglang tumakbo palabas ang malalaking aso. Huli na nang malaman nila na yun na pala yung mga kriminal. Ibig sabihin, aswang pala mga yon. Kasi nagagawa nila magpalit ng anyo. Kung ganon, tsak na babalikan tayo nun. Kailangan natin maging handa. Traidor ang mga aswang. Sumasalakay sila nang hindi mo inaasahan. Halika na. Nagmamadali nga kami na umuwi ni Andrew pero nang malapit na kami sa aming bahay biglang tumigil si Andrew. Hinatak niya ako sa likuran ng makapal na halamanan tapos ay muli siyang sumilip. Nakita niya na armado ang 4 na lalaking naroon sa paligid ng bahay namin at nagmamasid. Nang tanawin ko naman ang aming bahay, saradong-sarado ang mga bintana at pintuan. Kinabahan akong bigla. Si Lola Soledad ang una kong naisip. Andrew, nasa na kaya si Lola? Tsaka bakit may mga lalaki dyan na puro armado? Naku po, baka kung anong ginawa nila kay Lola. Kilala mo ba ang mga yan? Hindi eh, mukhang mga rebelde mga yan. Pwede rin naman na kamag-anak ng mga taong hinuli natin. Baka nalaman na nila kung saan tayo nakatira. Armado sila, Andrew. Anong gagawin natin ngayon? Yung baril mo pa naman ay nandun sa ilalim ng papag ko. Hindi nila tayo dapat na makita dito. Delikado para sa'yo. Ayaw kong masaktan ka, Clara. Talaga ba? Ibig sabihin ba niyan, mahalaga na ako sa'yo? Ayaw mo talaga ako masaktan, ha? Oh. Naalala ko tuloy nung hinalikan mo ko. Oo naman. Ikaw talaga. Nasa panganib na nga tayo kung ano-ano pa yung iniisip mo. Nang mapansin nga ni Andrew na tumingin sa direksyon namin ang isang lalaki, bigla siyang humiga at hinatak ako para tuluyan kaming makapagtago sa malagong pumpon ng mga halaman. Bumagsak ako sa ibabaw ng katawan niya, kaya sa pagkabigla ko ay napayakap ako sa kanya. Hindi ko sinasadya na magkalapit ang aming mga mukha at dumikit ang aking labi sa labi niya. Bigla akong nahiya. Aalisan na ako kaya lang ay pinigilan na ako ni Andrew. Niyakap niya ako ng mahigpit para manatili ako sa ibabaw ng katawan niya. Huwag ka na malikot at baka makita pa nila tayo. Dito ka lang muna. Nakatingin sa direksyon natin yung isang lalaki. Sus, sinasamantala mo naman ang pagkakataon para yakapin ako ng mahigpit eh. Ginagawa ko lang naman to para iligtas ka. Aba, kung hindi kita kasama ginapang ko na mga yan. Kaya lang natatakot akong masaktan ka. Kasi may mga armas nga. At saka, hindi ako nagsasamantala. Ikaw ang humalik sa akin, di ba? Eh di gumanti ka kung gusto mo. Nako, patay. Pasaway na babae. Anong patay? Sinong pasaway? Si Katrina yun. Papunta sa bahay niyo. Nang silipin ko nga sa siwang ng mga halaman ng aming bahay, nakita ko na papalapit doon si Katrina. Bahagyang tumigil sa paglakad si Katrina nang makita niya ang mga armadong lalaki. Humakbang siya paatras lalo na nang makita niyang isa roon ang kaagad na humabol sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis habang panay ang singaw. Pinabayaan namin na lumampas sa amin si Katrina kaya hindi inaasahan ng umahabol na lalaki na mula sa halamanan ay lalabas si Andrew at haharangin siya. Kaagad niyang dinamba ang lalaki at nagpambuno sila. Nag-agawan sa hawak na baril ng lalaki hanggang sa pumutok yun. Naku po! Steve! Mag-iingat ka! Clara, ikaw na ang bahala kay Katrina. Umalis na kayo rito. Mga aswang mga to. May pangil nga siya. Ano ba yan? Aswang na marunong humawak ng baril. Katrina, halika dito! Dali! Ay, naku naman. Buisit na lalaking yung panira ng moment ko. Bakit
sila? Bakit gusto niya akong patayin? Pasaway ka kasi, Katrina. Kung hindi ka dumating, sana paalis na mga aswang na yun. Umalis na kayo dito. Paparating na yung 3. Dalihan nyo. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige, tayo na, Katrina. Humingi tayo ng tulong sa mga kababaryo natin. Mauna na ako sa inyo. Ako na lang magsasabi sa kanila. Diyan na kayo. Ayoko pong mamatay, no? Hoy! Loko ka! Ikaw ang nagpahamak sa amin tapos iiwanan mo kami! Napatay ni Andrew ang kalabang aswang tapos ay nakuha niya ang baril at pinaputukan ang mga paparating na aswang. Pero nagtalunan sa magkakaibang direksyon ang 3 kaya walang tinamaan si Andrew. Nang gumanti ng putok ang mga yon ay mabilis ding nakapagtago sa puno si Andrew at nakipagpalitan ulit siya ng putok sa mga kalaban. Nang magkaroon siya ng pagkakataon ay nagmamadali siyang lumapit sa akin at hinatak ako. Tumakbo kami papalayo sa lugar na yon. Pumasok kami sa masukal na kakahuyan. Patuloy kaming hinabol ng mga aswang at sobra na ang pagod ko hanggang sa madapa ako. Tumayo ka, Clara. Dalian mo. Paparating na sila. Hindi ko na kayang tumakbo. Iwanan mo na lang ako. Iligtas mo na ang sarili mo, Andrew. Hindi kita maaaring iwanan dito. Halika na. Kumapit ka sa akin at bubuhatin kita ng isa kong kamay. Dalian mo. Pero maaabot nila tayo kapag isinama mo pa ako. Huwag ka na makulit. Kumapit ka na sa akin. May naisip na akong plano. Dalian mo. Huwag ka na magkipagtalo sa akin. Wala akong pagpipilian kung hindi ang sumunod kay Andrew. Narinig ko na rin kasi ang malalakas na angil ng mga paparating na aswang. Ang nakakatakot kasi ay bukod sa malalakas na sila dahil mga aswang nga, mayroon pa silang malalakas na kalibre ng baril. Nang buhatin ako ng isang kamay ni Andrew ay tumakbo siya ng mabilis. Kapag mayroon siyang pagkakataon tumitigil saglit at binabaril ang mga humahabol sa amin. Noong una ay hindi ko napapansin ang malalakas na braso ni Andrew. Pero habang tumatakbo siya ng mabilis ay doon ko napansin na kayang-kaya niya akong buhatin kahit isang kamay lang at nakakatakbo siya ng mabilis sa kakahuyan kahit madilim na. Pakiramdam ko nga ay nakasakay ako sa isang kabayo. Pero naputol ang aking pag-iisip nang tumigil sa pagtakbo si Andrew. Iniupo ako sa likuran ng malaking puno. Huwag kang alis dito. Kahit anong mangyari ha. Babalikan kita. Anong gagawin mo? Bakit hindi pa tayo tumakas? Dinala lang kita sa ligtas na lugar para hindi ako mag-alala. Ngayon, haharapin ko na sila ng sabayan. Mag-iingat ka, Andrew. Babalik ka, ha? Oo, babalik ako. Huwag kang alis dyan ha. Sandali lang to. Heto ang baril. Kapag may nakita kang aswang, barilin mo. Hindi ko to alam gamitin. Nakakasana yan. Basta itutok mo sa kalaban at saka mo kalabitin yung katilyo. Tsak na puputok na yan. Sige na, dito ka na lang muna. Hindi ko na napigilan si Andrew nang umalis siya. Hinawakan ko na lang ng mahigpit ang baril. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Napakislot ako sa aking kinauupuan nang marinig ko ang malalakas na putok ng baril kasunod ang malalakas na angil ng mga aswang. Hindi ako nakatiis. Bahagya akong sumilip sa gilid ng puno. Wala naman akong makita kung hindi kadiliman ng paligid. Maya-maya lang ay naramdaman ko na mayroong humawak sa balikat ko. Nanginig ang buo kong katawan pero nang tingnan ko ay si Andrew pala yun. Kaagad akong tumayo, niyakap ko siya ng mahigpit, kasabay ang malakas na pag-iyak. Alam mo bang sobrang yung lakas ng kaba ko kanina habang hindi pa kita nakakita? Kapag may nangyari masama sa'yo, hindi ko na alam yung gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Tapos ng labanan. Wala na silang lahat. Ligtas na tayo. Salamat sa ginagawa mong pag-iingat sa akin, ha. Siguro kung wala ka, baka kung ano na nangyari sa amin ni Lola Soledad. Mahal kita, Clara. Kaya hanggang mayroon akong buhay at lakas ipagtatanggol kita. Tsaka, ako rin naman ang dahilan kaya gumulang buhay niyo. Tama bang narinig ko? Mahal mo ba talaga ako? Baka naman ginagawa mo lang yan kasi tumatanaw ka ng utang na loob. Kasi niligtas kita. Mahal talaga kita, Clara. Maniwala ka. Huwag mo yung pagdudahan. Kaya kahit anong panunukso ni Katrina, ay binabaliwala ko. Kasi ayaw ko na magalit ka sa akin.
Mahal na mahal din kita, Andrew. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yon. Ikaw yung buhay ko. Ikaw yung una kong pag-ibig, kaya sana huwag mo akong sasaktan. Huwag mong sirain yung pagtitiwala ko. Oo, Clara. Magtiwala ka sa akin. Sa sinabing yun ni Andrew ay naniwala na ako na mahal niya ako. Kasi nararamdaman ko yun. Nang maglakad na kami pabalik sa amin, sikat na ang bilog na buwan, kaya tinanglawan na yun ang dinadaanan namin. Kinuha niya sa akin ang baril. Di nagtagal ay nadaanan namin ang mga aswang na nakalaban niya. Nakita ko na puro bali ang mga lieg at katawan ng mga yon. Ang isa nga ay bali ang bewang at namatay na tirik ang mata. Ang isa naman ay lumawit na ang mahabang dila dahil nawasak ang bunganga. Ikaw ba yung may gawa niyan sa kanila? Oo naman. Kung hindi ko yung ginawa, baka ako ang napatay nila. At tsak nahanapin ka rin nila at papatayin. Ibang klase ka palang magalit. Ang lakas mo. Kahit pala aswang, wala magagawa sa'yo. Sundalo ako, Clara. Dumaan sa mabigat na training. Kaya ang katawan ko singlakas ng kalabaw. Basta wag lang akong mapuruan sa ulo gaya na nangyari dati. Wala silang panalo sa akin. At saka, ayaw ko kasi nang may makalapit sa'yo. Ang sweet mo naman. Buhatin mo nga ako tapos tumakbo ka ulit ng mabilis. Kasi gusto ko na makauwi ka agad eh. Nag-aalala na ako kay Lola. Pagod na din ako pero sige. Kakargahin na rin kita. Kinuha ni Andrew ang mga baril pati ang mga magazine na puno pa ng bala at isinabit sa kanyang katawan. Matapos ay binuhat niya ako, kaya naman kumapit ako sa kanyang balikat. Pero hindi na siya tumakbo. Naglakad lang siya ng mabilis hanggang sa makalabas na kami ng kakahuyan at makarating sa amin. Nakita namin na maraming tao sa harapan ng aming bahay. Naroon din sina Kapitana Rowena at ang mga kababaryo namin. Sa kanila pala humingi ng tulong si Katrina. Naroon din si Lola Soledad. Nang makita niya na papalapit na kami ay itinuro kami sa mga taong naroon. Kaya naman si Katrina ay nauna nang lumapit sa amin. Naku, Steve! Mabuti naman at ligtas ka. Alam mo bang sobrang pag-aalala ko kaya tumawag ako ng tulong? Salamat naman kung ganun, Katrina. Nasaan na pala yung mga aswang? Patay na silang lahat. Naroon sa kakahuyan ng mga bangkay nila. Ang tapang mo talaga, Steve. Kaya ikaw na talaga ang lalaki na gusto kong maging asawa. Pasensya ka na, Katrina. Pero meron na akong mahal. Yung babae na pangarap kong makasama habang buhay. Pakakasalan ko. Matapos lang ang problemang to. Meron na? Sino? Si Clara. Akala ko magpinsan kayo ni Clara. Ang totoo, magkaibigan lang kami dati. Sinabi lang namin na magpinsan para iwas sa maraming tanong kung bakit siya nakatira dito sa amin. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagkaunawa na rin kami. Niloko mo ako, Steve. Pinaiibig mo ako sa'yo. Pagkatapos ay malalaman ko na kayo na palang dalawa ni Clara. Ano to? Gaguhan? Teka muna. Unang-una, hindi kita niloko. Hindi rin kita pinaasa. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya hindi ka dapat magalit ng ganyan. Kayong dalawa! Mga manloloko kayo! Ngayon lang ako napahiya. Tinanggihan ako ng isang lalaki. Hindi ako makakapayag! Katrina, huwag mong pilitin ang taong ayaw sa'yo. Mahirap makisama sa lalaking hindi ka naman gusto. Hindi yun masaya. Mas makabubuting humanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Kapitana Rowena! Bakit mo sila kinakampihan? Kaibigan mo ang inay ko, di ba? Tama ka doon. Pero hindi naman ako ang magulang mo. Ang sa akin lang ay pinapayuhan lang kita. Para hindi ka masaktan. Kung tutuusin naman ay sina Clara at Andrew ang dating magkasama, ikaw lang ang ume-extra. Mali yun, Iha. Sige! Magkampihan kayong lahat! Mga walang hiya! Galit na umalis si Katrina. Noon namin napansin na lahat ng mga taong naroon ay nakatingin sa amin. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Alam ko iba-iba rin ang kanilang iniisip.
lalo na ang mga kababaihan na panay ang bulungan. Pati si Kapitana Rowena ay kakaiba ang naging tingin sa amin ng mga pagkakataong yun, bagaman kinampihan niya kami laban kay Katrina. Paano nga ay nagsinungaling kami sa kanilang lahat? Ang alam kasi nila ay magpinsan kami, tapos ngayon ay malalaman nila na magkatipan na pala kami. Sa lugar pa naman namin kapag ang isang babae at isang lalaki na magkasama sa iisang bahay at hindi pa mag-asawa, tiyak na magiging paksa ng tsismis. Di nagtagal, isa-isang nag-alisan ang mga tao. Lahat sila ay walang kibo na parang nakikisimpatya kay Katrina. Anong problema ng mga yun, Lola? Noong mga nakaraang araw lang, natutuwa sila kapag nakita kami. Tapos ngayon, ganun lang ang sitwasyon ng nalaman nila. Abay, daig pa namin ang may sakit na nakakahawa kung tingnan nila. Ay ganyan talaga ang mga tao, Apo. Kahit 1,000 mabuti ang ginawa mo, makagawa ka lang ng konting pagkakamali. Yung mali lang ang makikita nila. Baka iniisip nila na nagsasama na tayo ng hindi kasal at ginagawa na natin ang gawain ng mag-asawa. Ay, isipan talaga ng mga tao, masyadong marumi. Eh di mo naman sila masisisi. Dahil dito sa lugar natin ay napakahalaga ng delikadesa. Eh bakit si Katrina? Tingnan niyo naman kung manamit. Tingnan niyo naman kung kumilos. Eh si Katrina lumaki at nagkaisip sa Maynila. Natural lang na ganun siya. Hindi ba nung una siyang dumating dito ay siyang palaging paksa ng usapan ng mga tsismoso at tsismosa dito. Na kesyo babaeng kalad ka rin, magaslaw daw kumilos at ang pinaka nakakairita ay sabihang babaeng mababa ang lipad. Ay nako, bahala na nga sila kung anong iisipin nila. Basta kami walang ginagawang masama. Buhay namin to kaya wala silang pakialam. Kapag mayroon silang problema baka lalapit uli sila dito. Huwag ka nang pumari sa kanila. Kung ganun man sila ngayon sa inyo, kapag dumating ang oras at kaya mo rin lang tumulong, eh gawin mo. Para matauhan sila. Para matutong mahiya ang mga yan. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Naligo ako at nagpalit ng damit. Si Andrew naman ay isa-isang tiningnan ang mga nakuha naming baril sa mga napatay na aswang. Tiningnan naman ni Andrew ang mga baril at bala na aming nakuha. Inisa-isang tingnan yun. Matapos akong maligo, lumapit ako sa kanya. Tahimik ko siyang pinanood. Hanggang sa lumabas ng kwarto si Lola Soledad, may dala siyang bote ng langis. Alam ko nang pinaghahandaan mo, Andrew. Iniisip mo na baka meron pang mga dumating na armadong aswang, hindi ba? Opo, Lola Soledad. Inahanda ko lang po ang mga to. Baka kasi sa susunod ay hindi lang 3 ang sumugod dito. Baka mas marami pa. Kasi parang malaking pamilya ng aswang ang nakalaban namin ni Clara. Hetong benditadong tubig na galing pa sa kaibigan kong albularyo. Oh, Mabisa yan. Kung babasain mo ang mga bala ng baril mo, tsak na patay ang bawat aswang natatamaan. benditadong tubig po ba? Oo. Ito ang ginagamit naming panlaban sa aswang at iba pang kampo ng kadiliman. Clara, pwede bang ikaw na lang maglubog ng mga bala sa benditadong tubig? Ako naman na maglalagay ng langis dito sa dulo ng mga baril. Ikaw na lang. Hindi ko yun alam eh. Nako, hindi ako pwedeng mabasahan yan. Ay, bakit naman hindi? Ano bang problema mo, Andrew? May sugat po kasi ang mga daliri ko. Napalaban ako ng husto sa mga aswang kaya ayaw kong mabasa ng tubig kasi tsak na mamamaga. Kaya nga po hanggang ngayon hindi ako naliligo at nagbabasa. Ay, oo nga pala la. Napalaban nga pala kanina si Andrew. O sige, ako na lang gagawa. Turuan mo na lang ako kung anong gagawin. Kumuha ako ng malalim na platito at binuhusan ko ng benditadong tubig. Isa-isa kong binasa ang mga bala ng baril. Napansin ko na medyo lumayo si Andrew habang hawak ang isang baril. Ikinakasan niya yon habang walang bala tapos ay sinusubukang kalabitin. Pero napapansin ko na paminsan-minsan tumitingin siya sa amin ni Lola Soledad. Makalipas ang ilang sandali natapos ko na ang ginagawa ko. Ipinasok na ni Lola Soledad sa kwarto niya ang mga benditadong tubig at langis. Saka lang muling bumalik sa upuan si Andrew.
saka ibinaba ang baril at sinubukan ang iba pa. Nang sumunod na araw, nabalitaan namin na nawawala daw si Katrina. Hindi na raw yun nakauwi matapos makipaglibing sa pamangkin ni Kapitana Rowena. Nagpunta sa bahay ang inay ni Katrina. Nawawala daw siya. Baka may alam kayo kung saan siya nagpunta. Wala po kaming alam, Kapitana Rowena. Hindi na nga po kami nakipaglibing kasi umiiwas kami sa gulo. Baka kasi mang-away si Katrina. Baka naman po nagpunta lang sa iba niyang makakakilala. O kaya naman, nagpalipas ng sama ng loob sa ibang lugar. Sana naman nagligtas siya. Alam niyo ba na hindi lang si Katrina ang nawawala? May ilan pang mga kababaryo natin ang nawawala at hindi na nakauwi matapos ng libing. Ay kagaya ng nangyari sa iyong pamangkin dati. Tama ka, Aling Soledad. Baka muli na namang nangdukot ang mga aswang para gawing kauri nila. Nagpaparami talaga sila at nagpapalakas ng puwersa. Kung ganun, ay maaaring bumalik pa ang mga dumudukot na mga tao. Mas mabuti kung magbantay na tayo, Kapitana. Mayroon akong mga armas na naagaw sa mga nakalaban kong armadong aswang. Magamit natin to. Sige, yun ang gawin natin, Steve. Nandito ka rin lang naman sa aming baryo. Nasimulan mo ng tumulong, lubusin mo na. Sige po, hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang problema. Di nga nagtagal, umalis na si Kapitana Rowena. Nagpatawag siya ng pagpupulong. Nagpunta naman kami sa bahay ni Kapitana Rowena. Marami na ring tao roon nang dumating kami. Dala namin ang mga armas na ang bala ay naibabad na sa benditadong tubig. Nang tawagin ni Kapitana Rowena si Andrew ay nagpunta siya sa tabi niyon. Inilapag niya sa lamesang naroon ang mga baril. Tapos ay hinarap niya ang mga tao. Ayon po kay Kapitana Rowena, marami na sa mga kababaryo natin ang nawawala. At may palagay kami na dinukot sila ng mga aswang para maging katulad nila. Kaya ngayon po, ay kailangan nating kumilos para pigilan sila. Lahat po sana na may kakayahang lumaban ay sumama sa amin sa pagbabantay. Tama si Steve. Ito ng panahon para maging matapang tayong lahat. Magkaisa tayo para labanan ang mga salot na yon. Kung sino man po sa inyo ang sanay na gumamit ng baril, ay ipapahiram ko sa inyo ang mga armas na to habang nagbabantay tayo. Bendidado po ang mga bala ng mga armas na to, kaya tsak natatablan ng mga aswang. At yung hindi marunong humawak ng baril, ang matatalim ninyong itak ang gamitin ninyo. Pahiran natin ang benditadong tubig. Mga kasama, sisimulan natin ang pagbabantay ng ating baryong gayon na mismo. Huwag na nating hintayin na isa sa mga mahal sa buhay natin ang madukot at mamatay. Maraming sumang-ayon kay Kapitana Rowena. Marami ang mga kalalakihang nangako na tutulong sa pagbabantay. Kaya yung marunong humawak ng baril ay binigyan ni Andrew at ang mga itak naman ang gagamiting armas ay dinala sa aming bahay para mapahiran ng benditadong tubig. Kaya ng gabing yon ay nagsimula na kaming magbantay. Sa unang gabi pa lang ay napasabak na kami sa mga aswang na armado. Napatay namin ang dalawa sa mga yon. Nakatakas naman ang isa. Natuwa si Kapitana Rowena nang makilala ang mga bangkay. Ang mga itong naipakulong na natin na pumatay sa pamangkin ko. Nakatakas na sila at nagpilit pa talagang bumalik para gumanti. Inahanap talaga nilang kamatayan nila. Ngayon ay naiganti niyo na ang inyong pamangkin, Kapitana. Matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Tama ka, Steve. At dahil yan sa tulong ninyong lahat, maraming salamat. Patay na nga ang dalawang aswang na yan. Pero hindi pa natin natatagpuan si Katrina at ang iba pa. Isa lang po ang paraan para matagpuan sila. Kailangan nating malaman kung nasaan ang kuta nila. Kung saan nila dinadala ang mga dinudukot nila. Oo, tama nga doon. Pero paano? Kapag may nahuli tayong aswang, ay pahirapan natin hanggang sa umamin kung nasaan ang mga taong dinukot nila. Nang mga sumunod pang mga araw at gabi, hinigpitan na namin ang pagbabantay. 1 linggo ang matuling lumipas, naging tahimik na ang paligid. Hanggang isang umaga ay binulabog kami ng malalakas na putok ng baril. Nang sumilip kami ni Andrew sa bintana ay nagkakagulo na ang mga kababaryo namin. Sumalakay pala ang mga rebelde.
Kaagad kaming kumuha ng mga armas at lumabas. Nakipagbarilan si Andrew sa mga rebelde nang makita niyang gustong dukutin ng mga iyon si Kapitana Rowena. Kaagad naman niyang napatay ang 2 rebelde at nabawi si Kapitana Rowena. Maraming salamat, Steve. Kung hindi kayo dumating, tsak na nadukot na nila ako. Clara, ikaw nang bahala kay Kapitana Rowena. Kapitana Rowena! Nakaligtas ka ngayon. Pero sa susunod, hindi ka na makakalusot sa amin. Katrina? Ano nangyari sa'yo? Bakit armado ka't kasama ng mga rebeldeng simula kayo dito? Isa ka pa! Dahil sa sama ng loob ko sa'yo, kaya ako naging malungkot at palaging nag-iisa. Kaya nadukot ako ng mga rebeldeng aswang. Pero naging pabor sa akin yon. Alam mo ba kung bakit? Dahil masarap pala ang maging aswang. Ngayon, tikman mo ang bala ko! Tumigil ka na, Katrina! Madidisgrasya mo ang mga kababaryo mo! Isa ka pa! Manloloko ka! Ikaw na ang taong nakilala ko na sobrang sinungaling. Kapitana Rowena, ang taong pinagkakatiwalaan nyo ay isang hudas na nagpapanggap na mabait. Andrew ang tunay niyang pangalan. At ayon sa mga aswang na nakilala ko sa kampo, aswang din ang taong yan! Huwag kang gumawa ng kwento, Katrina. May pagkakataon pa para gumaling ka sa pagiging aswang mo. Bumalik ka sa amin at gagamutin kita. Bago mo ako gamutin, unahin mo yang si Andrew. Huwag kayong magtiwala sa kanya dahil kapag nagutom yan, baka kayong kainin. Tama ba ako, Andrew? Tumigil ka na sa mga walang saysay na sinasabi mo, Katrina! Hindi totoo ang sinasabi mo! Para sa kalaman yung lahat, si Andrew ay isang sundalo na atasang hulihin si Commander Rico. Dahil pareho silang may lahing aswang. Ilang beses nang nagsagawa ng operasyon ang mga militar. Kaya naubos ang tauhan ni Commander Rico. Kaya kami dumudukot ng tao para maging bagong tauhan niya. Kasunod nyon, umalis na sina Katrina. Lahat naman ng mga taong naroon ay natigilan, kahit ako ay hindi makapaniwala sa aking nalaman. Marahang pumatak ang aking luha. Pakiramdam ko kasi ay niloko din ako ni Andrew. Nang tumingin ako sa kanya, pinagpapawisan siya ng malapot. Nakikita ko sa mukha niya ang pagkailang sa mga taong naroon. Hindi siya makakibo. Ibinaba niya ang hawak na baril at marahang tumayo dahil alam niya na wala na ang mga rebelde. Totoo ba na Andrew ang pangalan mo at hindi Steve? Totoong isa kang sundalo? Kapitana Rowena, makakasama. Magpapaliwanag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Totoo palang sinabi ni Katrina. Lumayo ka na sa amin, Andrew. Bago pa namin makalimutan ang mga mabuti mong ginawa sa amin, umalis ka na dito. Pero Kapitana Rowena, Clara, tulungan mo naman ako magpaliwanag sa kanila. Akala ko kilalang kilala na kita. Akala ko yung taong minahal ko ay pwede kong pagkatiwalaan. Hindi rin pala. Dahil isa ka rin yung aswang na kagaya nila. Clara, pakinggan mo ko. Magpapaliwanag ako. Huwag ka nalapit sa akin. Babarilin kita. Kaya pala napansin kong mabilis gumaling ang mga sugat mo. Kaya pala sobrang lakas mo. Kasi nabali mo mga katawan ng aswang. Kaya pala ang bilis mong tumakbo sa gabi kahit pasan mo ako. Para kang kabayo sa bilis. Kaya pala takot ka sa benditadong tubig nang iabot ko sa iyong bote. Kaya pala palagi kang hindi sumasabay kumain sa amin. Sa gabi ka pala kumakain. Lola Soledad, makinig kayo sa akin. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa amin ng apo ko. Huwag ka nang babalik pa dito. Kasunod nyon ay narinig ko na ang malakas na sigawan ng aming mga kababaryo na pinapalayas na nila si Andrew. Kaya walang nagawa si Andrew kung hindi ang damputin ng kanyang baril. Naglakad siya palayo sa amin. Nang malayo na siya, muli siyang lumingon. Tumingin siya sa akin. Pero tumalikod ako, saka ako umiyak sa sobrang sama ng loob dahil alam ko na sa pag-alis ng yun, hindi ko na siya muling makikita.
Nilapitan naman ako ni Lola Soledad at niyakap kaya sa balikat niya ako umiyak at inilabas ko ang bigat ng aking kalooban. Matapos yun, umuwi na kami ni Lola Soledad. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko kasi ay nasa paligid lang si Andrew. Hindi nga ako nagkamali. Marahan akong lumapit sa pintuan pero hindi ko yun binuksan. Clara, buksan mo naman ang pintuan oh. Kausapin mo naman ako. Magpapaliwanag ako sa inyo ni Lola Soledad. Wala ka nang dapat na ipaliwanag, Andrew. Umalis ka na lang. Niloko mo kami ng lola ko. May lahi ka palang aswang. Oo, tama ka. May lahi nga akong aswang. Pero ang katauhan kong ito ay ginamit ko para sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga nangangailangan. Kahit minsan hindi ako kumain ng tao, hilaw na karne ng hayop ang kinakain ko, Clara. Kaya sana, huwag mo naman akong kasuklaman. Umalis ka na, Andrew. Baka may mga kababaryo akong makita kaya saktan ka nila. Kung talaga mahal mo ako, pababayaan mo na lang ako sa desisyon ko. Hindi ko makakayang mabuhay na kasama ang isang kagaya mo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ba sinabi mo dati na mahal mo ako? Na ako ang buhay mo? Na kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwanan? Na ako lang mahal mo, di ba? Bakit ngayon ay parang sumusuko ka na, Clara? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Totoo, minahal kita. Pero hindi ko kayang mahalin ang pagiging aswang mo. Pakiusap, umalis ka na. Ayoko makita kang mapahamak. Umalis ka na. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, igagalang ko. Paalam. Naramdaman ko ang papalayong hakbang ni Andrew. Muli akong umiyak ng malakas habang nakadukdok ang aking mukha sa pintuan ng aming bahay. Di nagtagal ay naramdaman ko ang marahang haplos ng mga kamay ni Lola Soledad sa aking likod. Kaya nang humarap ako sa kanya at hilam na sa luha ang aking mga mata, pinahid niya yun at tinitigan ako ng seryoso. Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka papayag na mawala siya. Ano man ang kanyang kapintasan ay dapat tanggapin mo yon. Kung meron kang mga bagay na dapat isuko, yun ang gawin mo. Para maging masaya ka, Apo. Mahal ko talaga siya, Lola. Pero ang ikalawang katauhan niya, paano po yun? Maaring aswang nga siya. Para sa iba, ang mga yun ay salot. Pero ngayon ko naisip na siguro, depende rin yun sa aswang. Meron palang mabuti ang kalooban kagaya ni Andrew. Ang ibig niyong sabihin, matatanggap niya si Andrew kahit ganun siya? Mabuti siyang tao, Clara. Sa mga panahong nakasama natin siya, natitiyak kong mabait siyang aswang. Kagaya ng mga ginawa niyang pagtulong sa mga taga rito. Kaya kapag bumalik siya ay tanggapin mo. Sumama ka sa kanya. Hindi ko po kayo iiwan, Lola. Kung saan ako pupunta, isasama ko kayo. Di nga ng tagal, muling mayroong kumatok sa pintuan ng aming bahay. Natuwa ako at pinahid ang aking luha. Iisa lang ang nasa isipan ko. Bumalik si Andrew. Hindi rin niya makakayang iwanan ako, kaya marahan kong binuksan ang pintuan ng bahay. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko nang malaman kong hindi pala si Andrew ang kumatok. Si Katrina at 3 lalaki ang naroon. Bago ko pa maisara ang pintuan ay naitulak na yun ni Katrina kaya tuluyang nabuksan. Nasurpresa ka ba ha, Clara? Anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Wala na rito ang aswang na Andrew na yun. Pinalayas ko na siya. Hindi naman siya ang kailangan ko, kundi ikaw. Visit kang babae ka? Nainsulto ako ng sobra sa pagtanggi sa akin ni Andrew dahil sa'yo. Kaya ngayon, isasama na kita pati ang Lola Soledad mo. Mga kasama, kunin niyo ang maglolang to. Mga walang hiya kayo! Bitiwan niyo kami ng lola ko! Ano ba? Ay, saan niyo kami dadalhin? Metiwan niyo ako! Huwag na kayong pumalag. Wala rin naman kayong magagawa eh. Mga kapit
Skandalosa ka? Dapat sa'yo ay binibigyan ng leksyon ng... Isang malakas na suntok ang pinatama ni Katrina sa aking sikmura. Ramdam ko agad ang sakit. Halos mawalan ako ng ulirat, kaya nang pasanin na ako ng isang lalaking aswang, wala na akong nagawa. Nang makalabas kami ng bahay, tumakbo na ang lalaking aswang habang pasan ako. Nakita ko na pasan naman ng isa si Lola Soledad. Noon ko nalaman na katulad din sila ni Andrew na parang kabayo sa bilis kong tumakbo. Kahit madilim ang paligid, sanay na sanay ang matatalas nilang mga mata sa dilim. Binagtas namin ang malawak na kakahuyan hanggang sa makarating kami sa kabundukan. Saglit na tumigil kami sa pagtakbo. Nilagyan nila ng piring ang mga mata namin ni Lola Soledad bago nagpatuloy sa pagtakbo. Makalipas ang 1 oras, nakarating kami sa kuta ng mga rebelde. Commander Rico, siya ang sinasabi ko sa'yo ng nobya ni Andrew. Ikaw pala si Clara. Tamang-tama. Gagawin kitang kauri namin. Para ikaw mismo ang papatay sa pakialamerong sundalo na yon. Naghiwalay na kami ni Andrew. Wala na siyang pakialam sa akin. Kaya mababaliwala din ang gagawin mo. Mabuti kung ganon. Nasaktan ka, di ba? Kapag aswang ka na, ilabas mo ang lahat ng iyong galit sa kanya. Hanapin mo siya at patayin. Dito niyo pala dinadalang lahat ng mga taong nawawala sa aming baryo. Ginawa mong mga aswang na kagaya mo. Tama ka. Mas maganda kasi kung aswang na sila ay marunong pang humawak ng baril. Mas magiging malakas ang aming puwersa. Ang kagandahan pa ng pagiging aswang ay tipid sa pagkain. Kasi tuwing gabi lang. Mas nakakalamang pa kami sa labanan kung ordinaryong sundalo lang ang aming kalaban. May hangganan din ang kasamaan niyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mangyayaring lahat ng mga gusto niyo. Huwag ka naman ganyan, Clara. Ilang araw lang ay magiging kagaya ka na rin namin. Sige na. Dalhin niyo na sa kubo ang mga yan. Pabayaan niyong magutom. Nang dalhin niya kami ni Lola Soledad sa kubo na naroon, naabutan namin na naroon ang iba pa naming kababaryo. Natutulog ang mga yon. Hindi namin sigurado kung mga normal pa silang tao, kaya pumwesto kami ni Lola Soledad sa isang sulok. Naupo kami roon hanggang sumikat ng araw, hindi kami nakatulog. Kasabay ng pagtilaok ng manok at papasikat na ang araw nang makarinig kami ni Lola ng malalakas na pagsabog at putok ng baril. Kasunod nyon ay narinig namin na nagkakagulo na ang mga tao sa labas, kaya pinilit kong sirain ang dingding na sawali sa kubo at doon ko nalaman na pinasok na ng tropa ng mga sundalo ang kampo ni Commander Rico. Kumalat kayong lahat! Pinasok tayo ng mga sundalo! Patayin natin ang mga hangal na yan! Alalahanin nyo na mas malakas tayo kaysa sa kanila! Lola Soledad, kailangan na nating lumabas dito. Gumawa tayo ng paraan para tumakas habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga sundalo. Ay, tama ka. Tayo na. Bakit tong mga to nagkakagulo na itulog pa rin? Pabayaan na muna natin sila. Sa paligay ko nakakain na yan ang pagkain ng aswang, kaya nakatulog ng mahimbing. Baka sa pagising ng mga yan ay aswang na rin sila. Nang lumabas kami ng kubo ay kaagad kaming tumakbo ni Lola Soledad, pero hindi kami nakalayo kasi nahabol kami ni Katrina. Si Lola ang ginawa niyang hostage. Dumating na rin kasi sa pagkakataong yun si Andrew. Siya pala ang nagturo sa mga kasamahan kung nasaan ang kuta ni Commander Rico. Katrina! Bitiwan mo si Lola Soledad! Huwag mo siyang saktan! Oo nga naman, Katrina. Maawa ka sa lola ko. Walang hiya ka, Clara! Sabi mo, hiwalay na kayo ng ungas na yan! Bakit ngayon ay nandito siya para iligtas kayo? Hindi ko alam kung paano nangyari yun, Katrina. Maniwala ka. Kagabi, nagdukutin niya sina Clara. Hindi pa ako nakakalayo. Narinig ko ang sigaw niya kaya bumalik ako. Nakita ko ang ginawa niyo. Pero pinabayaan ko lang kayo dahil plano ko talagang sundan kayo para makita ko ang kampong to. Tapos, tumawag na ako ng backup sa kampo. Hangal ka!
Papatayin ko kayong lahat! Bago makalabit ni Katrina ang gatilyo ng baril ay nakalapit na sa kanya ng mabilis si Andrew. Naagaw niya ang baril ni Katrina at sa kanya binira ng sunod-sunod na sikmura at mukha. Nang bumagsak si Katrina, kaagad siyang itinali ni Andrew. Sobrang higpit ng alambre na inilagay sa kanyang mga kamay at paa kaya kahit anong gawin niya, hindi na siya makakawala pa. Tapos ay tinulungan ni Rico ang mga kasamahan para hulihin si Commander Rico at ang mga tauhan nito. Lumaban si Commander Rico kaya napatay iyon, pati ang ilan pang mga tauhan. Nakabalik sa aming baryo ang mga nadukot ng aswang. Lahat sila ginamot ni Lola Soledad, kabilang si Katrina. Ilang araw lang ang nakalipas, gumaling sila. Ako naman ay sumama na kay Andrew para tumira sa malayo sa lugar na walang nakakaalam ng lihim niyang pagkatao. Bakit hindi pa sumama si Lola Soledad sa atin? Susunod daw siya sa atin kapag tapos ng panggagamot niya sa mga kababaryo namin. Pabayaan na lang natin siya sa gusto niya. O sige. Pero dadalawin natin siya ng madalas. Kahit nandito tayo sa malayo, mabilis lang na makakarating sa kanya. Oo na, alam ko naman yun eh. Basta ang sabi ni Lola, mahalin kita at tanggapin ang lahat ng katangian at kapintasan mo. Salamat, Clara. Pangako, mamahalin kita habang ako'y may buhay. At yan po ang aking naging karanasan, Sir Jupiter. Napatunayan ko na ang bawat nilalang hindi dapat basta hinuhusgahan sa kung ano ang panglabas na anyo, bagkus dapat tingnan ang kabutihan ng kalooban. Sana po nagustuhan ninyo ang aking talambuhay. Maraming salamat and God bless us all.